10 bagong batas sa Pilipinas sa 2026 na diretso makakaapekto sa mga nakatatanda. Kung ikaw ay senior citizen o may pamilya na senior, huwag palampasin ang mahahalagang update sa SSS at GIS pension payments. Baka malagay sa panganib ang iyong benepisyo. Panoorin hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye at mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga critical na balita para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang lolo, isang lola o mayon kang mahal sa buhay na nakatatanda na, ang video na ito ay para sa inyo. Kaya pakiusap, huwag kayong mag-scroll. Ay para sa inyo. Kaya pakiusap, huwag kayong mag-scroll. Dahil ang mga batas at pagbabago na aming katalakayin na iyon ay hindi lang basta mga balita. Ito ay mga bagay na direktang makakaapekto sa inyong buhay, sa inyong pensyon, sa inyong kalusugan, at sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay na ayong 2026. Maaring ito ang pinakaimportanteng video na mapapanood ninyo ngayon. Kaya manatili tayo at simulan na natin. Una sa lahat, kailangan nating aminin, maraming Pilipino ang hindi alam ang kanilang mga karapatan. Alam nating lahat na may senior citizen ID. Alam nating may discount sa pagkain at gamot. Pero doon na nagtatapos ang alam ng marami at iyon ang isang malaking problema dahil ang hindi alam ng isang nakatatandang Pilipino tungkol sa kaniyang mga karapatan ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkawala ng libu-libong piso bawat taon, pero na dapat sana ay nasa kanyang bulsa. Ngayong 2026, maraming mahahalagang pagbabago ang nangyayari at oras na para malaman ng bawat nakatatanda sa ating bansa ang lahat ng benepisyong kanilang nararapat. Ang unang malaking pagbabago na kailangan nating pag-usapan ay ang SSS Pension Reform Program. Nagsimula ito noong Setyembre 2025 at ngayong Setyembre 2026, makakaroon ng ikalawang tranche ng pagdaas. Sa ilalim ng programang ito, ang mga retirement at disability pensioners ay makatatanggap ng 10% na pagtaas bawat taon. Samantalang ang mga survivor pension naman ay may 5% na pagtaas bawat taon, 10,000 bawat buwan noon. Posible na ngayong ikaw ay makatanggap ng halos 12,000 at ito ay nang hindi pinapataas ang mga kontribusyon ng mga miyembro. Nakakaapekto ito sa 3.8 milyong SSS pensioners sa buong bansa at pinunduhan ito ng SSS mismo nang hindi kailangang dagdagan ang kontribusyon ng mga manggagawa. Gulf News. Kaya kung ikaw ay isang SSS pensioner, huwag mong kalimutang i-verify kung naitaas ng iyong pensyon. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang sss.s.gov.h at ph. Masiguro na hindi ka naiiwanan sa benepisyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagbibigay pag-asa sa mga pinakamahihirap na nakatatanda sa ating lipunan. Ang social pension para sa mga indigent senior citizens. Yun ay yung mga naatatanda na walang sariling pensyon, walang regular na kita at walang kakayahang suportahan ang kanilang sarili ay nadoble na mula 500 patumong pato 1,000 bawat buwan. Gulf News. Maaring mukhang maliit ang halagang yon para sa iba. Pero para sa isang lolo o lola na umaasa sa bawat sentimo para mabili ng gamot o pagkain, ang pagdudublin ang kanilang buwanang tulong ay isang malaking bagay. 2025 at ang gobyerno ay naglaan ng halos 49 bilyon para sa programang ito na nagpapatuloy sa 2026. Gulf News. Kung meron kang kakilala na lolo o lola na nangangailangan at hindi pa nakakatanggap ng social pension, hinihikayat naming makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DSWD office o barangay para malaman kung paano mag-enroll. Ang ikatlong bagay na kailangan nating pag-usapan ay tungkol sa SSS Microloan Program. Isang bagong programa na inilabas na yung maadang bahagi ng 2026. Inaaprubahan ng Social Security Commission ang mga alitong tunin para sa microloan program noong Disyembre 17, 2025 at inaasahang mailulunsa dito sa maagang bahagi ng 2026 sa pamamagitan ng mga partner institutions. Social Security System. Ang programang ito ay nagbibigay ng short-term loans na may 15 hanggang 90 araw na tagdang panahon na may interest rate na 8% bawat taon o halos 0.67%, 67% bawat buwan.
At mas abot kayang paraan para sa mga miyembro, kasama na ang mga retirado na makakuha ng pondo para sa maikli nilang pangangailangan. Imbes na pumunta sa mga 5 to 6 na nagpapahiram na siyang kilala nating lahat at siyang nagdadala ng matinding hirap sa maraming pamilya. Kung ikaw ay isang pensioner na paminsan-minsan ay nangangailangan ng karagdagang pondo para sa emergency, ang Microloan program na ito ay isang opsyon na dapat mong seryosong pag-aralan. Ngayon, lumipat tayo sa isang batas na nabibigay ng malaking ngiti sa mga Pilipinong nakatatanda na aabot sa kanilang milestone birthdays. Ito ay ang Expanded Centenarian Act o Republic Act 1782. Sa ilalim ng bagong batas na ito, ang mga Pilipino ay makakatanggap ng 10,000 kapag sila ay umabot sa edad na 80 at tig 10,000 ulit sa bawat 5 taon pagkatapos sa edad 85, 90 at 95. GMA News Online. At pagdating nila sa kanilang ikawanhad na kaarawan, 200,000 ang matatanggap nila mula sa gobyerno GMA News Online. Nila mula sa gobyerno GMA News Online, isang pagkilala sa kanilang buhay at sa kanilang pananatili bilang yaman ng ating bansa. Ito ay isang pagbabago mula sa lumang batas na nagbibigay lamang ng malaking cash gift sa ikaw hadtaong kaarawan. Naon kahit ang mga nasa kanilang at 90 taong gulang ay may matatanggap na. Kung meron kang kamag-anak na malapit ng magutinda, tiyaking abisuhan siya at tulungan siyang i-claim ang benepisyong ito mula sa DSWD. Pumunta tayo ngayon sa isang paksa na nakakaapekto sa halos bawat isa sa ating mga nakatatanda, ang PhilHealth. Sa ilalim ng Republic Act 5 at ng Universal Healthcare Act, ang lahat ng Pilipinong may 16 taong gulang pataas na hindi pa covered ng ibang PhilHealth membership category ay otomatikong nakakover ng PhilHealth. At ang gobyerno ang nagbabayad ng kanilang premium contributions gamit ang pondo mula sa Syntax. Gulf News. Ibig sabihin, kung ikaw ay 60 taong gulang o higit pa at hindi ka nagtatrabaho, hindi mo kailangang magbayad ng buwan ng premium sa PhilHealth, sakop ka ng batas. Pero narito ang problema, maraming nakatatanda ang hindi nang pa-register ng maayos. Kaya kapag nagkasakit na sila at pumunta sa ospital, nahihirapan silang ma-access ang kanilang mga benepisyo. Kaya kahit otomatiko ang coverage sa teorya, kailangan pa rin ng mga nakatatanda na mag-register or mag-update ng kanilang mga records sa PhilHealth para ma-access ng maayos ang mga benepisyo. Gulf News, pumunta sa inyong lokal na Oscar o PhilHealth office at tayaking updated ang inyong PhilHealth records. Ito ay isang hakbang na maaaring makaligtas sa inyo mula sa libu-libong pisong hospital bills sa hinaharap. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa Zero Balance Billing o ZBB, isang patakaran ng PhilHealth na direktang nakakaapekto sa mga nakatatanda kapag sila ay naka-admit sa ospital. Ang ZBB ay nagsasabi na ang mga PH Health covered na pasyente ay hindi dapat bayaran ng kahit anong karagdagang singil pagkatapos mabayaran ng PH Health ang kanilang hospital bill. Sa madaling salita, ang inyong hospital bill ay dapat mapunan ng PhilHealth nang hindi kayo nagbabayad ng karagdagan. Naayong 2026, nagtatrabaho ang DOH para isama ang mga LGU hospitals, hindi lang ang mga DOH-run hospitals sa ilalim ng ZBB program at may pondo na itinabi sa 2026. Ito ay isang mahalagang update dahil ang karamihan sa mga pasyente sa ating bansa ay pumupunta sa mga LGU hospitals, hindi sa mga malaking ospital ng gobyerno. Kung ikaw ay may mahal sa buhay na ospital, at may PhilHealth coverage, huwag hayaang magbayad sila nang hindi muna tatanungin, ilalapad ba ang ZBB dito? Alamin ang inyong mga karapatan. Isa pang napaka-importanting aspeto ng buhay ng mga nakatanda ay ang trabaho at proteksyon nila laban sa diskriminasyon batay sa edad. Maraming mga lolo at lola ang gustong magtrabaho pa rin, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa dignidad, layunin at pagpapanatili ng kanilang mental at pisikal na kalusugan. Ang Republic Act 919 o ang Anti-Age Discrimination in Employment Act ay malinaw na nagtatakda na ang pagtanggi sa isang empleyado dahil sa kanilang edad ay iligal at may katumbas na parusa. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment, DOE,
sa mga employers sa pribadong sektor na ibigay sa kanilang mga magagawang senior citizen ang patas na sweldo at benepisyo. At ang senior citizen ay sakop pa rin ng minimum wage law at iba pang mga labor standards de La Salle University. Kaya kung ikaw ay isang nakatatanda na pinagtatanggihan ng trabaho dahil sa iyong edad, meron kang karapatang magreklamo sa DL. Huwag hayaang inyong edad ay gamitin laban sa inyo sa lugar ng trabaho. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang usaping pinag-uusapan ng maraming mambabatas na iyon, ang Universal Senior Citizen Pension. Isang bill na inaaprubahan ng isang House panel ay naglalayong magbigay ng buwan ng pensyon na hindi bababa sa par 1,000 sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent kasama na ang mga SSS at GSIS pensioners, bagamt may option silang mag-opt-out. Gulf News. Kung maipasa ito, ito ay magiging isang makasaysayang pagbabago. Sa ito ay magiging isang makasaysayang pagbabago. Dahil sa unang pagkakataon, ang bawat Pilipinong nagtatanda ay may matatanggap na buwan ng suporta mula sa gobyerno. Anuman ang kanilang pinansyal na kalagayan. Hindi pa ito naipasa bilang batas sa kasalukuyan pero ang usapin ay napakabo sa Kongreso ngayon at maraming mambabatas ang nagtataguyod nito. Kaya abangan at hinihikayat namin ang bawat manonood na makipag-ugnayan sa inyong lokal na kinatawan at sabihin suportahan nila ang panukalang ito. Isa pang paksa na hindi natin maaaring laktawan ay ang diskwento ng mga senior citizens sa mga gamot. Alam ng lahat na may 20% senior citizen discount ang mga nakatatanda sa mga botika at sa lahat ng mga kalakal at serbisyong nakalista sa batas. Bukod sa 20% na standard discount, maaari na rin mag-enjoy ang mga senior citizens ng average na 31% na pagbaba sa presyo ng mga gamot na kanilang binibili dahil sa Executive Order No. 104 na naguutos ng hanggang 58% na pagbawas sa retail prices ng 87 na gamot. Para sa mga pangunahing chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension, chronic kidney disease, asthma, at cancer. Sisig Express, ngunit narito ang hindi alam ng marami. Ang pag-compute ng discount ay para lamang sa senior citizen at hindi kabilang ang gastusin ng kanyang mga kasamahan o mga kumpanyon. Sisig Express. Kaya kapag pumunta kayo sa botika kasama ang inyong pamilya, tiyaking hiwalay ang resibo ng inyong mga gamot para mapakinabangan ng buo ang inyong diskwento. At para sa mga gustong palawakin pa ang saklaw ng diskwento, patuloy na ipinapadlaba ni Senyor Revilla ang paglalagay ng mga supplements, vitamins, herbal products at formulated milk sa listahan ng mga maaaring patawan ng Senior Citizen Discount Philippine News Agency. Abangan ng mga susunatandang Pilipino na walang pensyon sa lahat. Ang mga nagtrabaho ng maraming taon sa informal economy. Yung mga nagbenta, nagmamanok, nag-alaga ng mga alagang hayop o nagtatrabaho sa bukid ng walang opisyal na employer. Ang mga ito ay kadalasang hindi sakop ng SSS o GSIS at kaya naman napakalimitado ng kanilang access sa mga government benefits. Ngayon, pinagsisikapan ng gobyerno na palawakin ang mga programa para sa kanilang grupo. Ang DSWD Social Pension Program ay isa sa mga pinakamahalagang safety net para sa kanila at ipinapaglaba ng maraming advocacy group na palawakin pa ang programa upang walang Pilipinong nakatatanda ang maiwan. Mahigit 1 milyong indigent senior citizens ang nasa waitlist ng social pension dahil sa kakulangan ng pondo, Gulf News, at ito ay isang katotohan ang dapat nating harapin bilang isang bansa. Kung kayo ay nasa waitlist, huwag sumuko. Patuloy na makipag-ugnayan sa inyong barangay at DSWD at sabihin kailangan ninyo ng tulong. Ngayon naman tingnan natin ang isang aspeto ng buhay ng mga nakatatanda na madalas na hindi pinag-uusapan ang kanilang kalusugang pangkaisipan at ang proteksyon laban sa pang-aabuso. Maraming Pilipinong nakatatanda ang nararamdamang nag-iisa na iwan ang laon ng kanilang mga anak at pamilya at minsan ay nasasaktan pa ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Ang Republic Act 94 o ang Expanded Senior Citizens Act ay malinaw na nagtatakda ng mga parusa para sa mga nagbibigay ng masamang pakikitungo sa mga nakatatanda. Kasama rito ang pang-aabuso sa ospital, pabrika, hotel, restaurant at iba pang lugar. Ang parusa para sa mga nagbibigay ng masamang pakikitungo sa mga nakatatanda ay maaaring maging pagpapasara ng negosyo DESAL University.
Kaya kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng diskriminasyon o pang-aabuso, huwag matahimik. Mayroon kang batas na nagpoprotekta sa'yo. Sa ating paglapit sa katapusan ng video na ito, nais naming pag-usapan ang isang bagay na malapit sa puso ng bawat Pilipino, ang pag-aalaga sa ating mga matatanda. Ang pagtutuso ng bawat Pilipino, ang pag-aalaga sa ating mga matatanda. Ang kulturang Pilipino ay kilala sa buong mundo dahil sa paggalang natin sa ating mga nakatatanda. Ang po at opo ang pagmamano, ang pagsasama ng mga lolo at lola sa bahay. Ito ay mga bagay na nagpapakilala sa atin bilang isang bansa, ngunit kultura lamang ay hindi sapat. Kailangan din ng kretong batas at programa na nagbibigay ng tunay na suporta sa ating mga nakatatanda. At ngayong 2026, makikita natin na unti-unting ginagawa ng ating gobyerno ang ilang mahalagang hakbang tungo sa direksyong iyon, mula sa pantaas ng pensyon hanggang sa pagpapalawak ng PH health coverage, hanggang sa cash gifts para sa mga milestone birthdays, at hanggang sa mga bagong programa para sa mga pinakamahihirap sa ating lipunan. Pero ang lahat ng batas at programa sa mundo ay walang saysay kung hindi natin alam ang tungkol sa mga ito. Kaya ang pinakaimportanteng mensahe na nais naming iwan sa inyo ngayon ay ito. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan na may mga lolo at lola. Kausapin ang inyong mga nakatatan ng mahal sa buhay tungkol sa kanilang PhilHealth, tungkol sa kanilang SSS pension, tungkol sa kanilang social pension mula sa DSWD. Tulungan silang pumunta sa Oscar para matiyak na updated ang kanilang mga record. Dahil sa mundo ngayon na puno ng mabilis na pagbabago, ang kaalaman ay proteksyon, at ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagmamahal sa ating mga nakatatanda. Ang bawat lolo at lola sa ating bansa ay may kwento. May buhay na puno ng pagsasakripisyo at pagmamahal. Nagtrabaho sila ng buong buhay. Pinal nila ang kanilang mga anak, nagbigay sila ng kanilang lakas at talento para sa ating bansa. Ngayon, oras na para ang bansa ay bumalik ng pasasalamat. At habang naghihintay tayo sa mas maraming pagbabago mula sa ating mga mambabatas, siguraduhin natin ang bawat nakatatandang Pilipino ay alam ang kanilang mga karapatan, ay nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo, at ay nabubuhay ng may dignidad at kasiguraduhan, dahil ang isang lipunang nagpapahalaga sa kanyang mga matatanda ay isang lipunang may tunay na malasakit. At iyon ang uri ng Pilipinas na lahat tayo ay pangarap. Kung may mga katanungan kayo o may gusto kayong idagdag, ilagay ninyo sa comment section ang inyong mga puna at tanong. Mag-subscribe din kayo para hindi kayong makapalampas ng mga susunod na update na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, at ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay.